This is our topic tonight, friends and beloved in the Lord. Our topic tonight is Behold, Christ is coming. Dito po tayo sa Revelation chapter 1 and we start reading from verse 7. The Word of God says, Behold, He is coming with clouds, and every eye will see Him, even they who pierced Him, and all the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so, Amen. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. You know, mga kapatid at mga kaibigan, gusto nating alamin gusto nating alamin ang emotion nitong writer ni Apostle John when he was saying, Behold, Christ is coming. Na para bang inaanyayahan niya tayo. Christ is coming. Tingnan nyo ito. And you know, napakaganda na maunawaan po natin ito. At sana ito rin ang ating longings. The coming of the Lord Jesus Christ. Kuminsan maraming mga tao ang gustong malaman kung sino ang Antikristo, gustong malaman kung kailan darating ang Antikristo, gustong malaman itong Mark of the Beast, 666, gustong malaman itong lumalaganap ngayon na balita na darating ang bakuna. Maraming mga tao interesado dyan. And I understand them. I believe most of them takot. Takot. Pero tandaan po ninyo mga kapatid, the book of Revelation in telling us about the coming of the Lord is a very, very great truth that would make your hearts glad. Ikaw, ako, kung tunay po tayong mananampalataya, this would make our hearts glad. So pag-aralan po natin ito, we start with some observations from verse 7. Doon sa binasa po natin, itong makikita po natin. Number 1, Christ's coming will be accompanied with clouds. Sabi doon, Behold, He is coming with clouds. And then, every eye will see Him, even those who pierced Him. Ano ba ito? Darating ang Panginoon, bawat mata ay makikita siya. Ay ibig sabihin, bawat tao sa buong sanlibutan, makikita ang Panginoong Jesucristo pagdating ng Panginoon. And then, kahit na yung mga nagpako sa kanila, yung mga nagpako sa Kanya, and of course, this is referring to the Jews, although hindi naman talaga ang mga Hudyo, literally ang nagpako, kundi mga Romans. And yet, ito ang pangako, or ito ang nandito sa binasa po natin, every eye will see Him. Now, of course, sa technology po natin, talagang possible po yan. Meaning, ang isang spectacular event na nangyayari ay panunuorin ng mga tao sa buong sanlibutan. At ito ngayon ay maaaring magawa pamagitan nitong technology nga po natin. Di ba? But then, magtatanong tayo dito sa observation natin, ito ba ang feature ng pagdating ng Panginoon para sa mga mananampalataya? Mamaya, titingnan po natin yon. Then sa pangatlo, all the tribes of the earth will mourn. Lahat daw ng tribo ng sanlibutan ay, ang tawag dito, iiyak sila. Malulungkot sila ng grabing kalungkutan. And so, we need to find out kung ano ang talagang pagdating ng Panginoon na sinasabi po dito. So, some questions. The first question is, was John speaking here of the rapture or the coming of the Lord to establish His kingdom on earth? Gusto nating sagutin ito mamaya. Kasi kung minsan, ang isang tingin, mabasa natin ito na, I come quickly, o the Lord is coming. Madali nating intimate ito sa rapture, lalo na tayong mga mananampalataya.
agad-agad ang pumapasok sa ating isipan ay darating ng Panginoon para kunin ang mga tunay na mananampalataya. So, we want to know if John was really speaking of the rapture o yung biglaang pag-agaw ng mga tunay na mananampalataya. And then of course, we want to see the emotion of John when he uttered these words. We want to see that. We want to know, ano bang emotion niya? Ganun din ba ang emotion po natin? So, mga verses na makatulong po sa atin, I think this would really answer the questions that we are raising. Number 1, ito po na sinasabi sa Daniel chapter 7, verse 13. Sabi dito, I was watching in the night visions, and behold, one like the Son of Man coming with the clouds of heaven. O, parehas lang doon, ha? At in-identify ito like the Son of Man, and that's Jesus Christ, of course, coming with the clouds of heaven. Katulad ng sinasabi doon sa verse 7, doon sa ating text, na, behold, He is coming with the clouds. And then, sabi dito, He came to the Ancient of Days, and they brought Him near before Him. And then in verse 14, then to Him was given dominion and glory and a kingdom. So, pansinin po ninyo ang mga words na yan. To Him was given dominion and glory and a kingdom. Bibigyan siya ng paghahari at ng kaharian at ng kaluwalhatian. That all peoples, nations, and languages should serve Him. Lahat daw ng mga tao, mga bansa, at mga, of course, mga tao in different languages, ay paglilingkuran siya. And then His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and His kingdom, the one which shall not be destroyed. So mga kapatid, makikita nyo, doon sa mga binanggit na mga phrases doon sa Revelation chapter 1 verse 7, at dito sa ating binabasa, may kahalintulad doon. Ito na nga po na sabi dito, He will come with clouds, accompanied with clouds, and then He would be given a kingdom. So parang hindi ito ang rapture nga, di ba? Iba ito. Okay. Then Zechariah 12:9, sabi dito, it shall be in that day that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem. And then verse 10, and I will pour on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication. Then they will look on me whom they pierced. Ito na naman ang nabasa natin doon sa Revelation chapter 1 verse 7. They will look on me whom they pierced. Yes, they will mourn for him as one mourns for his only son, and grieve for him as one grieves for a firstborn. So, ang pangyayari na ito mga kapatid, particular ito sa mga Hudyo o sa mga Israelites, and then nasabi dito, House of David. The House of David. And when you remember na si David is one of the greatest king, in fact, the greatest king of Israel, so agad-agad it speaks about the kingdom. And then magkakaroon daw dito ng pagbubuhos ng spirit of grace and supplication. So, iba ito sa sinasabi nating rapture. Di po ba? Iba ito. Ang focus po dito ay ang Hebrew Israelites, and then, yun ang kanilang panahon na sila ay mananampalataya sa Panginoon. Hanggang ngayon, ang mga Hebrew Israelites ay talagang hindi patunay na mananampalataya. Marami po sa kanila. And then, but there will come a time, sa sinasabi ng salita ng Diyos, yung national conversion of the Jews. So, kailan ito mangyayari? Of course, hindi sa panahon natin ngayon. Hindi sa ating panahon ngayon. Darating pa na panahon nito. So, sabi dito, they will look on me whom they pierced. Yes, they will mourn for him. Mga similar words, similar phrases. And then, pagdating natin sa Matthew chapter 24, ito na po, verse 30. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn.
Andiyan naman talata niyon o verse na yon. Or rather, the phrase, andiyan na naman. Katulad ng binabanggit doon sa Revelation chapter 1, verse 7. All the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. At kung ipagpatuloy po ninyo sa verse 31, that is the gathering of nations na kung saan doon hahatulan ng Panginoon ang mga bansa. So, kailan ito mangyari? Hindi sa ating kapanahunan. Hindi pa sa ating kapanahunan ngayon. So, iba ito. Hindi nga ito ang tinatawag rapture o biglaang pag-agaw. And then, masasagot na natin po ito. Was John speaking here of the rapture or the coming of the Lord to reign? Of course, alam natin, ang answer, John was speaking of the coming of the Lord to establish His kingdom on earth. So, dapat maliwanag po ito sa atin. Ha? Maliwanag po ito sa atin. And then, this will happen about the end of the Great Tribulation. Pag malapit na itong Great Tribulation na kung saan magtitipon-tipon ang mga bansa para labanan ang Panginoon, doon darating ang Panginoon. At talagang lilipulin yung mga bansa na nagduhagi o kaya't ang tawag dito, nag-persecute, nag-persecute, nag-api sa mga Hebrew Israelites. At ito ang tinatawag judgment of the Gentile nations. So this will happen about the end of the Great Tribulation. And then in that time also, magkakaroon ng national conversion ang mga Hebrew Israelites. Kasi ngayon, itinatanggi nila ang Panginoong Jesucristo, balang araw, makikilala nila ito ang Panginoon. At talagang sasampalataya sila sa Panginoon. At yun sila maibabalik muli sa lupang pangako. Ibabalik sila. So hanggang ngayon, wala pa sila dyan. Siguro kung may iilan na nandyan, pero karamihan dyan na nagsasabi mga sila ay mga Hudyo, hindi po tunay na Hebrew Israelites po yun. Galing yun sa Europe. Hindi yun ang mga Hudyo na nasa lahi ng tribo ni Jacob. But rather mga Europeans, Gentiles, na nag-embrace ng Judaism. And of course, by manipulations, they were brought there. Okay. Mayroon silang plano kasi na dayaan talaga ang buong sanlibutan. Anyway, hindi yan ang topic natin. Darating tayo sa panahon na yan as we discuss prophecies in this book. Okay? So, nasagot na po natin yon na hindi po yon rapture ang tinutukoy po doon ni Apostol Juan, but rather the second coming of the Lord para i-establish ang kanyang kaharian sa libutan ito. Itong tinatawag nating millennium. Okay, now, what was his emotion when he uttered these words? Oo nga, gusto nating malaman yon. Anong kanyang emotion? Para maka-empathize tayo. Dahil ang word niya doon, o ang phrase niya doon, behold, He is coming. Na para bagang nakikita na niya ang senaryong ito, na parang nandyan na nga, He is coming. Hindi siya nagsabi, behold, He will come. Behold, He is coming. He was in the Spirit, and parang ipinapakita sa kanya ng banal na Espiritu o ng Diyos itong vision that Christ is coming. And then, inaanyayahan tayo. Tingnan ninyo. Yun. So what was his emotion? I believe this is his emotion. His heart was filled with joyful adoration to the greatest lover of our souls. Now, tandaan po ninyo si Apostol Juan, naging kasama-sama ang Panginoong Jesucristo for about 3.5 years. Nakita niya ang kapangyarihan ng Panginoon sa paggawa ng mga milagro, na pakinggan niya palagi ang sinasabi ng Panginoon na darating ang araw, siya ay hulihin, siya ay parusahan, siya ay papatayin, at siya ay mabubuhay na maguli. At alam niya, natotoo ang mga nangyari na yon, isa siya sa mga saksi
na nakakita ng empty tomb. Kung naalala nyo. So, pumunta sila doon sa Mount of Olives at doon nakita rin niya nang umalis ang Panginoon. He was caught up in the clouds. At habang sila ay nakatingala doon, that is Acts chapter 1 verse 11, habang sila ay nakatingala doon sa langit, may dumating na angels at sabi sa kanila, bakit kayo nakatingin pa dyan sa langit? Ang Jesus, ang Kristo na umalis at umakyat sa langit, ay siya rin yung darating. And so, ilang taon na yon simula noon? More than 2,000 years na ata. Diba? So, grabing expectation siguro ni Apostle John during his lifetime. Lalo pa na dumaan po sila sa grabing persecution. According sa legend nga, mayroong daw o tradisyon. Ito si Apostol Juan daw, dahil ayaw niyang tanggihan, ayaw niyang i-deny ang Panginoong Jesucristo, ay ilinubog ang parte ng kanyang katawan, ilinubog sa kumukulong langis. Grabe yun. Pero nabuhay pa rin siya. And then sabi daw sa tradisyon, ayaw pa rin siyang magtanggi o ayaw niyang tanggihan ang kanyang pananampalataya, in-exile siya doon sa isla ng Patmos. And tandaan po ninyo, very lonely siya kung titingnan mo, humanly speaking. Nag-iisa lang siya doon. But he was expecting for the coming of the Lord. So ang kanyang emotion ay talagang puno ng kagalakan at puno ng paghanga. Ito ang nakasama namin for 3.5 years. Ito ang nangako sa amin. Naalaala ko pa, parang ganon. Naalala ko pa, nagsabi siya, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Ano mga kapatid, kung ikaw ang pinangakuan ng ganyan at malapit ka nang mamatay, nag-iisa ka doon sa isla at hindi pa rin dumarating ang Panginoon, parang ma-discourage ka siguro. But ang gladness ni John is because he believed on the promise of the Lord. Alam po ninyo mga kapatid at mga kaibigan, kailangan po natin yan. Kahit ng mga mananampalataya siguro, baka natatakot na rin. Ito na raw, mayroong bakuna na baka libre pa nga naibigay ng Russia sa Pilipinas. Sabi niyo, si President Duterte ang unang magpapaturok. At ngayon, nasa trial na ito. And most likely, talagang maipapamahagi po ito. So, marami ng mga nag-oppose. Takot na takot. Alala ko, mga kapatid, nung panahon nang nagbo-broadcast po tayo tungkol sa bakuna, na talagang ini-expose natin ang programa doon, na ang programa is depopulation para bawasan ang tao sa libutan. Dahil mayroon yung 4 na deadly toxins. 4 na deadly toxins nandyan sa mga bakuna. Yung thimerosal mercury, and then yung acetone, formaldehyde, yung formalin, at saka yung aluminum. Lahat yan, mga deadly toxins yan, ha? Walang normal na tao na gagawin mong pampatak o papatakan mo ang iyong anak ng formalin. Ang formalin ginagamit po sa mga patay, pang-imbalsa mo, hindi po yan sa buhay. But nandyan po yan sa mga bakuna. MMR, yung DPT, and so on. And tinanong ko nga yan dito noon, ang pumunta dito ang nagka-campaign noon sa RH bill. Okay? So anyway, we discussed those things. At kahit na nga sa panahon na yon, ay medyo ang tao hindi pa aware, pero ngayon aware na ng bakuna nakakasama. However, mga kapatid, instead of
concentrating on these things that will happen, maganda siguro, tularan natin si John. Ha? Tularan po natin si John. Marahil si John may mga pangamba rin. Nandoon siya sa isla ng Patmos. Pero how did he overcome those fears? He overcome it by faith. Di ba? The faith on what God has promised. That He is coming. At sa kanyang visions, ay parang nakikita na, nandyan na eh. Parang nandyan na. Kaya nga sabi niya, Behold, He is coming with clouds. Inaanyayahan niya tayo para tingnan ang kanyang nakikita through the eyes of His faith. He was inviting His readers to join Him in His splendid vision of the coming Christ. Mga kapatid, yun dapat ang focus po natin. Ha? Oo, mangyayari nga po itong sinasabi sa Book of Revelation. Mangyayari nga talaga. Pati na yung pagbibida-bida ng Antikristo, pati na yung hindi ka na makabili, kung wala ka ng marka, at kung hindi ka naman magpatatak nitong 666, pupugutan ka ng ulo. Mangyayari po talaga yon. Pero alam din po natin, mga kapatid, una, mangyayari po yon during the Great Tribulation, hindi po kasama doon ang mga tunay na mananampalataya. That's why there must be no reason to fear. Ha? Halimbawa, magbakunahan ngayon, okay, at magpabakuna ka, kung ipagpamilit na yun para magpabakuna ka, I think it would not tantamount to, beheading of of you, di ba? Hindi naman siguro ganun. But the point that I'm trying to tell you, we must not live in any moment in that sphere of fear. Huwag tayong mabuhay diyan sa katakot. God has not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Si Apostle Juan, because of his faith on Christ, he could see through the eyes of his faith the splendid beauty or the splendor and beauty of Christ. Of course, through the pages of the scriptures, we could see how beautiful is our Savior. At sana ganun pong focus natin. Hindi doon sa Antikristo, hindi doon sa mga kung anong mangyayari sa Great Tribulation, but then we focus doon sa Kristo na darating. Sabi ko nga sa inyo, pag nanonood tayo ng pelikula, di ba? Saan tayo nakapokus? Sa kontrabida o sa bida? Sa bida. Ang bida si Jesus Christ. Doon tayo dapat nakapokus. Oo, hindi sa Antikristo. Okay, so, more titles of Christ. Kasi itong mas kailangan po natin. More titles of Christ. Hindi na yung kung sino ang Antikristo, may nagsasabi, parang parang very confirmed na ang Santo Papa daw. Sabi ng iba, si Henry Kissinger, ipatay na si Henry Kissinger ngayon. Sabi ng iba naman, nung may mga presidente ng Amerika na medyo may leaning sa, of course, may leaning sa pagkontra sa mga mananampalataya at may leaning sa itong abortion, ito siguro ang Antikristo. Hindi natin kailangan ng ganon, mga kapatid, mga speculations. Better that we know more of Christ. Okay? Yun pong panawagan ko rin that we would know more of Christ. So si John, ito, pinapakilala sa atin. Tandaan po ninyo, ilan ba yon ang titles? Names and titles of the Lord Jesus Christ in the book of Revelation? Ilan? 36. Okay. 36. So ngayon, tingnan natin ang isa pa. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is, and who was, and who is to come, the Almighty. So mayroon dito Alpha and Omega. Itong Alpha and Omega, these are letters in the Greek language. Alpha is letter A kung sa atin. Ang Omega is the last letter in the Greek alphabet. Sa atin, ang last letter, ano ba yun? Z. Ayun. Pero sa Greek alphabet, ito nga, Omega. So, sinasabi dito ng Panginoong Jesucristo, I am the Alpha and the Omega.
The beginning and the end. That's an explanation. The beginning and the end, says the Lord. And then, andito na naman itong verse. Who is, and who was, and who is to come. Napag-aralan na po natin yan. That is describing, that's a description of the eternality of the Lord Jesus Christ. And so may pangalawa dito, the Almighty. The Almighty. So pag-aralan po natin ito. Alpha and Omega. Ang ibig sabihin dito, it's a description of the author and the goal of all things. Siya po ang gumawa ng lahat ng bagay at siya rin ang kauuwian ng lahat ng bagay. Nilikha ng Diyos ang lahat para sa Kanya. Para sa Kanyang kaluwalhatian. And that we should be always on the right track. Or we will be always on the right track kung ganun po ang focus natin. Kaya nga, inuulit-ulit ko po yan sa inyo. Walang nilikha ang Panginoon para sa atin. Ha? All things were created by Him and for Him. That is Colossians 1:16. All things were created by Him and for Him. Maliwanag po yun. Visible and invisible, all things were created by Him and for Him. So, ito, basahin natin ito. For by Him, all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions, or principalities or powers, all things were created through Him and for Him. Ibig sabihin, hindi pa man lumikha ang Panginoon, tapos na ang plano. Tapos na ang plano. So, nang nilikha ng Panginoon ang lahat, alam ng Panginoon ang patutunguhan yan. Alam ng Panginoon yan. At talagang mauuwi yan doon sa plano na nilikha ng Panginoon. For Him. And of course, ang salitang yung for Him, para sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya nga, binibigyan ko ng example, bakit nilikha ng Diyos ang mga isda? Hindi po para lang may makain tayo. Kasi kung para lang may makain tayo, bakit naman kinulayan pa niya yun? Di ba? Pwede naman kainin yun, pare-parehas lang kulay. Di ba? Hindi naman ang kulay magdadagdag doon sa sarap ng isda. Hindi po. But rather, may purpose ang Panginoon beyond sa pagpakain sa atin. Ang purpose ng Panginoon, ang Kanyang kaluwalhatian. Pag nakita natin yung mga isda na iba't ibang hugis at iba't ibang kulay, then may sinasabi ang Panginoon doon sa atin. Nagagandahan ka sa mga isda, mas maganda ako kaysa mga isda. I was the one who designed the fishes in all creations. So the designer is infinitely beautiful than the design. Tandaan po ninyo mga kapatid yan. Yan ang tinatawag Christ-centeredness. Christ must be the center of our lives, the center of our families, the center of all associations, organizations. Christ should be the center. At isa yan sa mga focuses dito ng Book of Revelation. So mga kapatid, mga kaibigan, the Alpha and Omega describes to us that He is the author and the goal of all things. Dapat ganun din po tayo. Nire-recognize natin, wala tayong dala sa sanlibutan ito. Wala tayong pwedeng maipagyabang na ganito ako, mas magaling ako sa iyo. Mga kapatid, ang kagalingan mo na yan, hindi yan mula sa iyo. Galing yan sa Diyos. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 4, verse 7, who differs you from one another? Why are you proud? Why are you so proud? Alin ang nandyan sa iyo ngayon na hindi ibinigay sa iyo? Ikaw mismo ang lumikha. Alin? Wala. Wala. Lahat po yan bigay ng Panginoon. He alone deserves the glory and honor because He is the author of all things. So, He must be the one that will be glorified in all things. Okay? So, Isaiah 41:4, sabi dito, was performed and done it, calling the generations from the beginning, I, the Lord, am the first, and with the last, I am He. At pansinin po ninyo ang salitang Lord. It's all in capital letter. Pag capital letter yan, mga kapatid, yun ang tinatawag personal name ng Panginoon.
na sinasabi, Yehoshua, the Lord, okay, the Savior, the Lord. So, I am the first, and with me, the last, I am He. At doon sa binabasa natin, the Alpha and Omega, sino nagsasabi doon? It's the Lord. It's the Lord Jesus Christ. He's the one who will come. Di ba? Then ito pa, verse 5. Thus says the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts, I am the first, and I am the last. Besides me, there is no God. Mga kapatid, malinaw po yan. Kung mayroon tayong tinatawag pa na ibang Diyos, Allah. The word Allah actually is a generic term. Kung sa English natin, God yun. Allah is of course, tawag dito, Persian language, Allah. So, pero ang tunay na Diyos na sinasabi ng Biblia is already described to us. Holy God, banal na Diyos, makapangyarihan na Diyos, mapagmahal na Diyos. At yun na nga, alam ko na alam ninyo yan, na yan ay nasa kabuuan ng Panginoong Jesucristo. In Him is the fullness of Godhead bodily. Kaya nga sabi ni Christ, ang nakakilala sa akin, nakakilala sa Ama. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Why? Because He is the exact representation of who God is. At siya rin itong nagsasabi ngayon, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. Wala nang ibang Diyos. Hindi si Buddha, hindi si Rizal, hindi si Shinto, o kung sino pang tinatawag ng tao na Diyos. Isa lang po ang Diyos na sinasabi ng Biblia, ang Diyos na nagsasabi Alpha and Omega. And He is the Lord Jesus Christ. Okay? He is the Lord Jesus Christ, kasama ng Ama, kasama ng Banal na Espiritu. Isaiah 43 verse 7, ito pong sabi, everyone who is called by my name, whom I have created for my glory. I have formed him. Yes, I have made him. The author and then the goal of all things is glory. Mga kapatid, dapat naiintindihan po natin ito. Very liberating po ang katotohanan ito. Na kung saan ang anumang ginagawa daw natin, binasa natin yung kagabi, whether we eat or drink, do it all for the glory of God. Very liberating po yan. Hindi yun na para bagang, naku, kung hindi ko nagawa ito, hindi kami nakapag-corporate worship. Kaya hindi na ako makapag-worship ngayon. That is not true. That is not true. So, alam ko na napanood na rin nyo yan. And I hope na si John ay isang modelo na makita natin. Nandoon siya sa isla ng Patmos. On the Lord's Day, he was worshiping. Wala siya nang kasama doon. But you know, he has a right spirit. Enjoying Christ. Satisfied in Christ. And that is the essence of worship, mga kapatid. Kahit na nandoon ka sa pagtitipon, yung corporate worship, nandoon ka. Kung ibabalik na ng Panginoon yun sa atin, di ba? Ang corporate worship. Kahit na palagi ka nandoon, kung ang puso mo wala naman doon, nanonood ka, nakikinig ka sa preaching ng pastor, pero ang hawak mo cellphone, nagpapakunwari pa, na nagbabasa ka ng verse sa cellphone, pero yung pala nagtitext ka sa kaibigan mo. Oy, alam niya ng Panginoon. So, tandaan po ninyo mga kapatid, we are created of God to glorify Him and to enjoy Him forever. Ito ang sabi sa Westminster na binabanggit ko sa inyo kagabi. The chief end of man is to glorify Him by enjoying Him forever. sa version nila, end, enjoying Him forever. The chief end, ang pinaka-ultimate na goal ng tao ay luwalhatiin ng Panginoon. At anong ibig sabihin ng luwalhatiin? Lalabas lang sa bibig natin itong praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ganun lang? Ganun ba yun? No, it's not. Glorifying Him by enjoying Him forever. Ganun yun, mga kapatid.
Kasi sabihin mo, hanga-hanga ako sa Panginoon pero ayaw ko siyang mapakinggan. Pwede ba yun? Hanga-hanga ako sa Panginoon pero sana wag muna siyang dumating. No, no, no. Si John, hangang-hanga sa Panginoon, and he was already envisioning the coming of the Lord. He is inviting us, or he was inviting us to join him in that splendid vision. Grabe ito mga kapatid, dahil nakikita niya ang Panginoon by the eyes of his faith. So the Almighty, ang sumunod ay the Almighty, a description of God's ultimate power over all. Almighty. Grabe po ito mga kapatid. Kung maganda kung mapag-aralan natin ang mga verses dito. Maraming verses. 58 verses po ang sa Old Testament. At 8 nandito sa Book of Revelation. Ang word na Almighty. Power to do everything that He promised, both to bless those who love Him or to punish those who hate Him. Sabi ko sa inyo, 58 times mentioned in the whole Bible. And 8 times mentioned in the book of Revelation. Dito sa book of Revelation, majority of the verses na bumanggit nitong salitang Almighty ay patungkol sa paghahatol. That is to punish those who hate Him. Darating at darating po talaga ang ganun, mga kapatid. Yung mga tao na ayaw sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, mas gusto nila ang relihiyon, organisasyon, mas gusto nilang tiwalaan ang kanilang sarili, ang kanilang mga nagawa sa kanilang kapwa, kaysa ginawa na ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, na siyang kabayaran at tanging kabayaran ng ating kasalanan. Ang mga taong ito, categorized doon sa sinasabi ng Bible, they hate the Lord. Kasi ayaw mo nga doon sa ginawa na ng Panginoon, parang nagbabayabang ka, kaya mo ring bayaran ng kasalanan mo. Ayaw mo, mas gusto mo ang reliyon. Mas gusto mo ang ibang mga Diyos-Diyusan. And basahin yung Exodus chapter 20. Sabi ng Panginoon, I will visit the iniquity from the third unto the third and fourth generation of those who hate me. And so, mga kapatid, hindi po ito biro-biro. Darating ang Panginoon. He is the Almighty who could punish those who hated Him with certainty and with completeness. And that's why itong mga bansa ngayon na nagkakaisa para gumawa ng sarili nilang version ng utopia kuno. The version of peace, prosperity, and security. Napapakinggan nyo yan palagi, di ba? Mayroon ngang peace agenda ang United Nations Agenda 21. Mayroong peace agenda. But hindi ito ang peace, hindi ito ang kapayapaan na gagawin ng Panginoon. Hindi po. There is no peace, says my God, to the wicked. Walang kapayapaan, walang katahimikan sa mga taong masasama. Diba? And that's the reason itong darating na final judgment ng Panginoon sa mga nations, final judgment ng Panginoon sa Antikristo, sa false prophet, at sa mga tagasunod niya ay mangyayari po in the book of Revelation. We want to see that also. We will discuss that also. Okay? He has the power to crush them. Literally. Basahin yung Revelation chapter 19, mababasa nyo doon na talagang the fierceness of His wrath. And He is the Almighty. But on the other hand, mga kapatid, He is also the Almighty who can fulfill the promises that He has given to those who love Him. Alam ba nyo, ang salitang Almighty, the first occurrence sa Bible ng Almighty is in Genesis chapter 17, verse 1. Sa Hebrew, yung tinatawag El Shaddai. Hindi po itong El Shaddai na nandito sa Pilipinas, na ginagamit ng tao o ginagamit ng leader para pirahan yung mga
followers niya. Hindi po yung El Shaddai, pangalan ng organization. No, El Shaddai is the pangalan ng Diyos. Okay? The Almighty. Lord Almighty. El means Lord, and Almighty is Shaddai. Now, when God mentioned that first word, or that the first occurrence rather of the word Almighty, He mentioned it to Abraham. At alam niyo ang sabi na kay Abraham, I'll make you a nation. I will bless you. And you will be a blessing. Of course, promise na niya sa Genesis chapter 12, He confirmed it. And He confirmed it accompanied with that title, the Almighty. Ibig sabihin, yung pinangako ko sa iyo, Abraham, mangyayari yon. Maniwala ka. Si Abraham medyo nang hina din. Kasi ang misis niya medyo naging impatience. Kaya doon sa chapter 16 ng Book of Genesis, kumuha sila ng sarili ng kaparaanan. Yun. Si Hagar, pumasok sa eksena at the suggestion of Sarah. Hindi, nagkaroon ng anak doon si Abraham. Ito ang sinimulan o pasimula ng itong mga Ishmaelites na ngayon ay naging kalaban ng mga Hudyo. But the point that I'm driving at, mga kapatid at mga kaibigan, is that this word Almighty, hindi lang po ito nagtuturo na mayroon siyang kapangyarihan to crush all his enemies, but He has also the power to fulfill what He had promised. At napakasarap na itong ating Diyos, the Almighty, He has the ultimate power over all. Kung ito ay personal mo na Diyos, kung anuman ang inakala mo parang imposible sa iyo ngayon, hindi po yan imposible sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay? We only need to trust Him. So, Revelation 1:8, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is, and who was, and who is to come, the Almighty. Mga kapatid, mga kaibigan, be comforted of this great event. Christ is coming. Christ is coming. Of course, hindi lang yon sa rapture. He will come to take us before the great tribulation. But He is coming to rule on this earth. He is coming to destroy all the governments of Satan na ito nga, kumukontra sa Panginoon. And He will come to establish His own government, His own kingdom. At ang napakaganda niyan, kung tunay ka na mananampalataya na naging matapat sa Panginoon, He will reign with Him. We will reign with Him. Kapag palay naman tayo ng Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan, at doon sa mga nanood sa atin, ngayon, thank you so much. I could not shout out your name. Nabubulol tayo. I could not shout out your name anymore. But then, ako po yung nagpapasalamat sa inyo na hanggang ngayon, marami sa inyo ang talagang nagpapatuloy na manood at mag-aral ng salita ng Diyos kasama ng inyong lingkod. Tinitingnan ko, noong una, may mga na-excite na nanood din. Pero maya-maya nawala. Aywan ko kung nandyan pa rin sila ngayon. Hindi ko rin makita na nagko-comments pa. But the point is, nakita ko na marami ang talagang, sabihin natin, nagtsatsaga. Tatsaga sa panonood, sa pakikinig, and of course, sa pag-aaral ng salita ng Diyos kahit na mahaba ang presentation ng inyong lingkod. You know, kailangang maunawaan po natin ito. And then, pag naunawaan natin, kailangang matanggap ng ating puso, yakapin ng ating puso. Then, it will become part of our system. Then, we would be living in accordance to God's will. So, thank you very much once and for all. Again, thank you so much. God bless us all.